Good afternoon sa ating lahat mga idol. Good afternoon. Ito na naman tayo mga idol para muli magkasama sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Pero siyempre bago ang lahat mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan. Ngayon din sa ating mga viewer. Ang paksa ng ating tatalakayin mga idol, tungkol ito doon sa mga kwentong kutsero na may kaugnayan sa mga kababalaghan. Alam niyo ba mga idol, nauulit na naman yung mga kwentong kutsero tungkol dito sa Biringan. Naniniwala ba kayo mga idol sa Biringan? Na di umano ito raw magical city dito sa atin sa Pilipinas. Pero isa man sa mga nagkukwento tungkol dyan ay walang makapagsabi kung saan yan matatagpuan at kung paano ka makakarating sa lugar na yan. Kaya mga idol, iyan nananatiling kwentong kutsero. At ayon pa sa mga nagkukwento, totoo raw yan. At pinaniniwalaan nila na merong Biringan. Maging ang idol natin nasa list, yung idol natin si Elizabeth Oropesa, ay sinasabi niya siya ay nakarating dyan. At sinasabi rin niya na talagang mahirap makapasok dyan sa Biringan. Pero kung pagbabatayan natin sa tunay na pangyayari, marami ang kaharian ng mga elemento at mga engkanto dito sa ating mundo. At ang mga yan ay may kanya-kanyang lagusan para ka makarating sa kanilang kaharian. Ngayon mga idol, meron akong naikwento ko na ito minsan. Meron kaming kasama sa trabaho na alas 10 ng tanghali, break time namin, may malaking puno ng akasya doon sa bahay na aming ginagawa. So, yung malaking punong akasya na yon, hindi namin alam na yung pala ay portal o lagusan. Yung kasama namin, bigla na lang siyang nawala. Oras ng trabaho, hinahanap namin siya, hindi na namin siya matagpuan. At meron humigit kumulang na 9 na buwan na siyang nawawala. Natapos na lahat yung project namin, hindi na siya nagpakita. Kaya ang alam namin, baka hindi niya nakayanan ng trabaho, lumayas siya, umalis nang walang paalam. Pero mga idol, hindi kayo maniwala, makalipas ang humigit kumulang 9 na buwan, bigla siyang lumitaw, nagpakita siya sa amin. Ang pinagtataka namin, sa loob ng 8 buwan mahigit siyang nawawala. Walang pinagbago sa kanyang itsura, maging sa kanyang kasuotan, walang pinagbago. Oo. Kung gaano kalinis yung kanyang suot, nung siya nawala, yun pa rin ang kanyang suot. At nung sabihin namin sa kanya na humigit kumulang 8 buwan ka nang nawawala, hindi siya makapaniwala dahil sabi niya, mahigit 1 oras lang daw siya na nanggaling doon sa sinasabi niyang kaharian daw, di umano ng mga engkanto. Yung palang malaking puno ng akasya na malapit sa aming ginagawan, portal pala yun o lagusan. Nung siya daw
tumapat sa puno na yon para umihi. Nagulat na lang daw siya. Biglang nagbago ang kanyang paligid. Sa madalit sabi, nakapasok siya sa loob nung kaharian na sinasabi niya na hindi niya namamalayan. Alam nyo, ganito yan mga idol eh. Ang portal o lagusan patungo sa kabilang mundo, kapag yan ay bukas at napatapat ka dyan, tiyak na merong nanggaling sa loob niyan na lumabas. At yan, kapag inabot ka ng pagsara at nahigop ka niyan, ayun, ganun ang mangyayari sa'yo. Makakapasok ka sa loob ng hindi mo namamalayan. At ganun nga ang nangyari sa kanya. Nahigop siya ng portal, kaya siya nakapasok sa loob. Kaya nga lang daw siya nakabalik palabas, dahil nga, meron daw mga nilalang doon sa loob na nakakita sa kanya at nagtataka dahil hindi siya kauri. Yung kasuotan niya at yung kasuotan ng mga tiga roon ay malayo. Kaya nalaman na hindi siya tiga roon. Meron daw isa doon na hinila siya tapos itinulak siya palabas. Basta itinulak lang daw siya, pag balandra niya, nagulat siya at sa labas na siya ng puno. Sa madalit sabi, yung nga sabi niya, wala pa raw siyang 1 oras doon sa loob. Dahil nga, itinulak siya eh, parang ibinalik siya palabas. Kaya yung sinasabi nila mga idol na biringan-biringan na yan, maaaring kung totoo mang may nakarating dyan, eh parang kagaya nung nangyari doon sa kaibigan namin na hindi niya sinasadya na makarating siya. Pero sinabi niya, tinanong namin kung biringan ba yun dahil nga marami nagsasabing biringan. Sabi niya, hindi raw biringan yun. Kaya nga ang mga kaharian ng engkanto, marami yan eh. At may iba-ibang mga lagusan yan. At hindi lang iisang klase ang mga engkanto. Maraming klase ang mga elemento. Ang mga kauri niyan, kagaya ng mga duwende, mga laman lupa, etc. Yan. Yung mga tikbalang na yan, yung mga kapre. Yan ang mga kauri ng mga engkanto, mga elemento. May kanya-kanya yan silang lugar o kaharian na pinanggagalingan. At kadalasan na nga ang nagiging tahanan ng mga yan ay ang puno. Kung sa aming malalaking puno, nandyan ang portal. At tandaan nyo mga idol, yung portal punta sa kabilang lagusan ng mundo, kahit i-develop yung lugar na yan, halimbawa yung portal ay nasa puno, anumang uri ng puno yan, tapos dinevelop yung lugar na yan, giniba si puno, yung portal nandyan pa rin yan. Hindi na mawawala yan. Maliban na merong marunong magsara at pasabugin yan para wala na makalabas-pasok dyan, pwede. Pero kung gigibahin lang yung lugar, di-develop, andyan pa rin yan. At ang mabigat pa nga yan, kapag natayuan ng building yung lugar na may portal, mas mapanganib yan sa mga naninirahan. Dahil kasi nga, maglalabas-pasok yan dyan eh. At pag nakusunadahan yung area, yung lugar mo, mamamahay na yan sila dyan. Yan mga idol, naikwento ko na rin yan doon sa mga una kong video. Kaya yung sinasabi ng mga nagkukwentong biringan-biringan, hindi ako naniniwala dyan. Walang biringan mga idol. Kasi yung mismong kasama naming may third eye, sinuri niya lahat ng uri ng engkanto, lahat ng uri ng portal. Hinahanap niya yung biringan, wala. Wala raw biringan. Ewan, invento lang daw siguro yung biringan na yan na naging kinagisnan na ng mga lumang kwento, pero wala talaga raw yan. Oo, may kaharian ng engkanto. At ang mga engkanto pala, sila hindi rin magkasundo. Kaya pala humahanap sila ng lugar na kung saan sila pwedeng manirahan at mamuhay. Kaya sila nakakarating dito sa mundo natin
nakikipamuhay sila, nakikipamahay sila kung saan sila mapadpad. Dahil nga, para makaiwas sila doon sa sinasabi na parang digmaan, kumbaga dito sa atin. Ayaw nila ng ganun, umiiwas sila. Kaya pag nakalabas sila doon sa portal o doon sa lagusan, hindi na sila babalik. Ayaw na nila. At namamahay na sila. Nabanggit ko na nga yan, kapag nakusunadahan yung lugar mo, mamamahay na yan dyan. Oo, lalo't yung lugar mo, masukal, maraming puno. Kaya nga yan. Hindi ako naniniwala dyan sa mga kwentong kutsero na yan tungkol sa biringan na yan. Oo, kasi marami na ako napagtanungan yan, wala eh. Pero, meron ako napanood sa ano yun eh, parang sa gabi ng lagim yata yung programa na yun, napanood ko yun, meron nakatuklas ng portal dyan. Merong isang tao na meron siyang taglay, meron siyang third eye, natuklasan niya kung saan yung portal o yung lagusan. Kaya lang, nung puntahan nila yan, sabi niya sa mga kasama niya, ayaw niyang tumuloy, natatakot siya. Dahil siyempre nga naman, hindi niya alam kung anong kainatan nila doon sa loob. Sakaling makarating sila ron. Kaya sabi niya, ayaw kong tumuloy. Pero alam niya. At sabi niya, ang pagkalarawan niya doon sa portal, parang isang bilog daw na may malakas na pwersang tumutulak sa kanila. Pagka ganun ng pwersa na parang tinutulak ka, may lumalabas dyan, galing sa loob. Kasi ang portal, isang pabuga, isang pahigop. Pag yan may lumalabas, pabuga yan. Kapag yan isasara na at may papasok, pahigop. Siguro marahil, kinuwento nga niya, pagbaba natin ika sa kotse, may nasalubong tayo mga nilalang na hindi ordinaryo. Pero siya lang ang nakakakita dahil siya nga ay merong third eye. Kaya sabi niya, may nanggaling dyan sa loob. Sabi niya, parang isang lagusan, yung bilog na yan. Bilog daw eh. Totoo yun, parang ano yun eh, parang spiral, parang katol. Pag nakakita ka niyan, umiikot yan, counterclock. Pag palabas yata, ang ikot niyan, pakanan. Pag pahigop, pakaliwa. Ganon. Kaya hindi sila tumuloy. Kaya yan, kung totoo yung biringan na yan, hindi ako naniniwalang biringan yan. Diyan yan sa may Gandara. At yung lugar na yun sa may Pagsanghan. Oo. Sa may Pagsanghan, Gandara. Sa lugar ng Samar. Yun. May nakatuklas na yan kung saan yan. Pero siya mismo ayaw niya pumasok. Ayaw niya tumuloy. Oo. Yun, kahit hindi siya nakapasok doon sa loob, na sinasabi nilang biringan, pinaniniwalaan ko yung taong yun. Dahil siya lang ang nakapagkwento at nakapagsabi kung nasaan yung portal papuntang biringan na sinasabi nila. Pero siya mismo, ayaw niya. Kasi totoo niyan eh, pag nakarating ka ron, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo dun eh. Oo. At nabanggit ko na nga yan, hindi lang isang klase ang mga yan. Baka mapatsye po, napunta ka ron sa lugar ng mga, kumbaga dito sa atin eh, lugar ng mga pusakal. Eh, mapanganib. Di ba? O yung mga nagkukwento na napakaganda raw, Lost City, kakaiba raw. Totoo yun. Ubra ba naman ang itsura ng syudad natin dito sa kanilang syudad? O, di ba? Diba? Kaya, yan, pinapagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa napapanahong issue na naman na napapanood natin sa social media. O, pero, yun nga, nag-comment nga ako doon, sabi ko nga, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, kung totoo, yung nagkukwento na yun, yung nakarating siya doon, bakit hindi niya masabi kung saan lugar yon at kung nasaan yung portal? Mabuti pa yung isang tao na hindi niya gusto makapasok doon, nakita niya pa yung portal. Totoo niya na makakaalam lang ng portal o yung lagusan patungo dyan, yung mga merong third eye o
Kapag wala kang third eye, hindi mo makikita yan. At hindi mo alam kung saan yan. Di ba? Kaya yung mga nakakarating doon ng hindi sinasadya, yun, mga nahigop ng portal yun. Oo, nahigop yun. Eh, palibasa ito nakatuklas ng portal, alam niya, hindi siya tumuloy. Oo, naramdaman niya yung portal bukas at may lumalabas galing sa loob. Oo. Kasi may malakas daw na puwersa na parang tinutulak sila pabalik. Oo. Kaya nakakatakot kasi noon, kapag nakalabas na lahat yung gusto lumabas, sasara yun eh. Oo, split second, sasara yun. At pag yun sumara, nahigop ka noon, yun na. Tapos na maligayang araw mo, makakapasok ka na sa loob nun. At hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo doon. Meron pa nga akong napanood na nakatulog siya sa bangka. Tapos, nung isang linggo yata siyang comatose nun eh. Hindi siya sa ospital, hindi siya makausap, hindi siya maano. Walang malay eh. Pero buhay. Humihinga. Ay nung magkamalay, kinuwento nga niya, galing daw siya ng biringan. Yung taong yun, na naginip lang yun. O hindi siya talaga nakarating doon. Panaginip lang niya yun. Kasi posibleng nakarating siya roon tapos naiwan yung katawan niya. O, di ba? Panaginip lang yun. Hindi ako naniniwalang nakarating siya doon. Nakarating yung espiritu niya, nakarating yung diwa niya sa pamamagitan ng panaginip. Hindi talaga personal. O, at baka yung mga nagkukwento niyan eh, na nakarating at nakapasok sila dyan eh, baka hindi rin talaga totoo eh, baka napanaginipan lang eh. Yan, mga idol, tayo naman, nagkukwentuhan lang. At isang tabi muna natin yung mga napapanahong issue tungkol sa mga nangyayari sa ating mga kapaligiran at sa iba pa. Kalimutan muna natin yun. Tinalakay muna natin yung tungkol dito sa kwentong kutsero tungkol sa piringan. Yung mga makakapanood ng video ito, huwag kayo ma-open sa akin. Dahil totoo lang sinasabi ko na hindi ako naniniwala dyan. Kasi kung ang pag-uusapan natin, kaharian ng mga engkanto, naniniwala ako, meron talaga yan. Oo, mga syudad ng engkanto, meron yan. Syudad ng mga elemento. Pero hindi biringan, ang tawag dyan. At hindi yan isang klase. Nabanggit ko na nga, hindi lang isang klase ang mga elemento. Marami yan. Oo. At sila hindi magkakasundo. Sila naglalaban-laban din. Kaya yan, yung nagkukwento na nakarating dyan, eh sila yun. At yung mga naniniwala naman dyan, hindi ko naman kayo kinukontra, inyo yan eh. Paniniwala nyo yan. Oo. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan. Na may biringan. Pwede pa kung sasabihin mo, nakarating ako sa isang kaharian na napakaganda, hindi ko alam kung ano yan, yun, maniwala pa ako ron. Pero tutukuyin mo agad biringan. Walang biringan, mga idol. Mismo mga taga-Samar, may mga nagtanong na dyan, inurirat na kung saan yung biringan. Walang magkapagsabi kung saan yan. Meron daw doon Burungan. Barangay Burungan, hindi biringan. O, di ba? Yun. Paano mga idol, salamat ng marami at sa maikling sandali nitong ating kwentuhan, sinamahan niyo ako. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. At kung may mga comment kayo, lagyan nyo lang dyan sa comment section at kung meron kayong mga katanungan para matalakay natin. Alam nyo mga idol, kaya doon nga sa napanood ko, nagtanong ako kung saan yan dahil isa ako sa mga paranormal na tumutuklas din ng mga ganyan. May mga natuklasan na ako na kaharian ng mga engkanto at mga portal. Pero yung portal, papuntang biringan, hindi ko pa alam yan. Hindi ko alam yan kung totoo yan. Maaaring kung totoo man yan, hindi yan biringan. Paano hanggang sa muli. Paalam!